Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Huwebes ay matatagpuan sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 14. Pangalawang Timoteo 1, 8 hanggang 14. Ito ang sinasabi. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamagitan ng Ebanghelyo. Nasa bagay na ito ay ako'y itinalaga na tagapangaral at apostol at guro. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayunmay, hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin, sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at Amang makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat o Diyos sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Maraming salamat o Diyos sa mga biyayang iyong ipinagkaloob sa iyong mga anak. Salamat sa kalakasan, kaligtasan na patuloy mong ibinigay, Panginoon. Lord, sa umagang ito, naalala namin ang aming mga kaibigan na mayroong karamdaman. Patuloy mo po silang abutin at pagalingin, Panginoon. Hindi ko man sila kilala, O Diyos. Hindi ko man nalalaman ang kanilang mga pangalan. Pero alam mo, O Diyos, kung sino-sino sila. Kaya Lord, dalangin ko na abutin mo ang kanilang mga katawan upang sila, O Diyos, ay manumbalik ang lakas na nawala mula sa karamdamang iyan. Pagalingin mo sila, Panginoon. Amin din nilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na magsiuwi sa kanilang mga tahanan mula sa isang gabing pagtatrabaho. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang pag-uwi, lalong-lalo na kung sila ay nagdadrive ng mga motorsiklo, kotse at iba pa, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Naway ang antok, Panginoon, ay hindi mangyayari habang sila ay nagdadrive. Tulungan mo silang makarating na maluwalhati
sa kanilang mga tahanan upang sila, O Diyos, ay makapagpahinga mula sa isang gabing paghahanap buhay. Marami ding mga kaibigan namin na naghahanap buhay sa mga lansangan tulad ng mga nagwawalis ng lansangan, Panginoon. Mga enforcer. Lord, ingatan mo sila, O Diyos, dahil ang panahon ngayon ay pabago-bago. Sobrang init, tapos umulan. Ito po ang isang dahilan upang ang tao ay magkaroon ng ubo at sipon. Lord, ingatan mo sila. Hilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Proteksyonan mo sila. Panlungan mo sila, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu. Amin ding inilalabi sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay doon sa ibang bansa. Ang mga OFW. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang paghahanap buhay doon sa ibang bansa. Tulungan mo sila na kanilang magampanan ang kanilang tungkulin bilang magulang, kapatid. Dahil, Lord, malayo po sila sa kanilang mga mahal sa buhay. At sila po ay upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanayang pamilya. Panginoon, kaya sila, O Diyos, naroon sa ibang bansa upang maghanap buhay. Amin inilalabi sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang mangingisda na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo ng iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito iyong pinahinto. Naway marami silang mahuling isda upang maraming pagkain ang maihanda sa pagkainan ng iyong mga anak, Panginoon. Gayon din po ang mga magsasaka na nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa. Ingatan mo sila sa kanilang pagsaka, naway marami silang maitanim upang maraming pagkain ang maihanda sa pagkainan, Panginoon. Lord, dalangin ko rin, O Lord, ang mga naghahanap ng trabaho. Patuloy mo silang gabayan at naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Know whose you are. Ayan. Know whose you are. Sa ating pagtanggap kay Jesus, tayo ay nabigyan ng pagkakilanlan at layunin. Tayo ay niligtas at tinawag ayon sa kanyang direction at misyon. Ang tunay na pagkakakilala sa iyong sarili ay ang pagkakaroon ng kaalaman kung sino at kanino ka nabibilang. Tayo ay niligtas mula sa habang buhay na pagkawalay sa Panginoon at sinimula muli patungo sa walang hanggang relasyon sa Kanya. Tayo ay naging mga anak ng Diyos, mga kaibigan, na Kanyang minamahal. Minamahal tayo ng Diyos. Kinagagalakan tayo ng Panginoon. Pinatawad, no? Inilaan sa katuwiran at kasamang tagapagmana ni Kristo. Layunin natin, mga kaibigan, bilang mga kasama at tagapagmana ni Kristo ay samahan din siya, no? Samahan din ang ating Panginoon sa pagdeklara ng magandang balita. Ang magandang balita o ang Biblia ay ang lahat ay may kaligtasan kay Jesus na ating Diyos. Mahirap ipakilala, kaibigan, no? Mahirap ipakilala si Jesus sa mga taong nakapaligid sa atin kung tayo mismo ay hindi kilala kung sino si Kristo sa ating buhay. Baka hindi nakikita sa ating buhay ang Panginoon, kaibigan. Kaya mahirap
na ipakilala ang Panginoon sa mga tao. No? Dapat alamin muna natin ang ating sarili kung kilala ba natin si Kristo. Ang ating buhay ba, mga kaibigan, ay naaayon sa kalooban ng Panginoon? Ginagawa ba natin ang ating tungkulin bilang mga anak upang maipakilala natin ang Panginoon sa iba? At sila naman ay maligtas din, no? At ipakilala rin nila sa iba ang Panginoon upang ang lahat ay makakakilala sa Diyos. Mga kaibigan, malapit na. Malapit nang bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Makikita naman natin sa mga palatandaan, mga kaibigan, na kailangan talaga tayong ipakilala. Kumbaga, network yan mga network. Makilala mo si Kristo, makilala mo si Kristo, ipakilala mo si Kristo sa iba, at sila naman ay ipakilala nila. Upang ang lahat ay maligtas. Huwag nating suluhin, mga kaibigan. Kung ligtas tayo, huwag nating suluhin. Ipakilala natin, i-share natin ang salita ng Panginoon. No? Tanong nga doon sino ba si Jesus sa buhay mo, kaibigan? Sino ba si Jesus? Sino ba ang Panginoon sa buhay mo? Kumusta naman ang relasyon mo sa Kanya? Baka naman, patay-sindi ang relasyon mo sa ating Panginoong Jesucristo. Dapat patuloy tayong, ang relasyon natin sa Panginoon dapat patuloy. Hindi yung patay-sindi, no? O hindi, tayo'y nagpapatuloy. Anuman ang kinaharap nating problema, anuman ang kinaharap nating mga pagsubok sa buhay, ang Diyos ay lagi nating kasama. Dapat. No? Kilala mo ba, kaibigan, ang sarili mo? O, kilala mo ba ang sarili mo? At alam mo ba talaga kung kanino ka nabibilang? Kanino ka nabibilang, kaibigan? Sa liwanag o sa kadiliman? No? Dapat nasa liwanag ka, nasa Panginoong Jesucristo ka. Dahil sa pagbahagi ng iyong pananampalataya, kaibigan, ba't di mo palalimin? Palalimin mo, no? Ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng iyong pangunawa sa iyong buhay o tunay na pagkakakilanlan. Di ba? So, kung kilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, at nakita sa ating buhay ang ating Panginoong Jesucristo, hindi na kailangan nating sabihin sa tao, sa iba. Basta nakita sa iyong buhay, mapagmahal sa kapwa, maibigin, matulungin, ano pa ba? Ano pa ba yung bunga ng banal na espiritu? Napakarami yun. Di ba? Kapag yun ay nasa iyong buhay, mga kaibigan, makikilala nila, makikita nila ang Panginoon sa pamagitan sa iyong buhay. No? Tanda natin yan, kaibigan. Kilalanin natin ang Panginoong Jesucristo at kilalanin natin ang ating sarili at naway makita sa iba ang Panginoon sa ating buhay na tayo ay nakasunod sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng banal na espiritu na nasa atin. Maibigin, ano pa ba yun? Maibigin, mapagmahal, mapagpatawad, di ba? So, iyon po yung dapat makita sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon Hesus, maraming salamat sa mga salitang aming napakinggan. Naway makilala nila kung sino sila, Panginoon. Makilala nila kung sino ang aming tagapagligtas upang maibahagi rin nila ang patutuo na nararanasan nila, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po sila, tulungan mo po kami, Panginoon, na lubusan ka namin makilala sa pamagitan ng aming pag-aaral ng iyong mga salita. Panginoong Diyos, salamat. Dahil niligtas mo kami mula sa kapahamakan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Isinugo mo ang iyong kaisa-isang anak upang kami ay tubusin at hindi kami mapahamak sa lugar kung saan naroon ang kagipitan
kasakitan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Ingatan mo sila sa kanilang pagpasok sa mga trabaho nila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila, Panginoon, na mapagtagumpayan nila ang araw na ito. Ilayo mo sila sa mga tukso at mga pagsubok upang sila, O Diyos, ay patuloy na magkaroon ng kanilang maayos na pamumuhay o paglakad tungo sa buhay na walang hanggan. Panginoong Diyos, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa iyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo, kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo na hindi po namin sayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyong lahat nawa. Amen.